Hi everyone! Welcome again to my channel. So, for today's video guys, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga succulents na tinanim ko dito sa seedling tray last year. So, almost 1 year na nga pala sila mula nung tinanim ko sila dito sa seedling tray. At medyo malaki na rin sila, pero hindi sabay-sabay yung paglaki nila, meron pa rin maliit. So, ito nga pala ay seeds propagation ko. So, almost 2 years din sila na inalagaan ko bago sila ganito kalaki. So, dahil malamig na yung panahon namin, unti-unti na rin silang kumukulay ngayon. At ito naman ay mga fire pillar. So, kapag nag-propagate kayo ng dahon ng fire pillar, mga 90% talaga ay nagkakaroon siya ng baby sa dahon. So, madali lang siyang i-propagate. So, kahit napakaliit pa nila, unti-unti na rin silang kumukulay. At ang ginamit ko nga palang lupa dito ay hindi ko na nilagyan ng fertilizer kasi bago pa yung lupa na ginamit ko. So, kapag nag-repotting ako, ang ginagawa ko ay hindi ako naglalagay ng fertilizer para hindi sila agad-agad biglang lumaki kasi humahaba yung kanilang dahon kapag biglang laki nila dahil nga sa sobrang healthy ng lupa. So yung iba nga pala ay ginawa ko ng arrangement or nilagay ko na sa mga arrangement ko, kaya yung may mga dito na wala ng mga tanim. So ito nga pala ay tinanim ko nung mga nakarang araw. So diniligan ko nga pala sila ngayon dahil siguro mga 5 days na ang lumipas. So diniligan ko na sila. So, ito nga pala yung blue jelly bean ko na kinatings. Galing dun sa ginawa kong succulents garden dito sa bukid. So, 1 week na nga pala silang nakatanim dito sa tray. So, nung kinatings ko sila doon, hindi pa sila kumukulay. Yung tip niya is, pa rin, green pa rin. So, ngayon, after 1 week, ganito na yung hitsura nila. So, diniligan ko na rin sila ngayon lang. So, gumaganda na yung kulay nila. Ito naman yung marpin na kinatings ko galing doon sa planter pipe. So, medyo malaki yung rosette nila dito i-compare doon sa mga nakatanim sa planter pipe. Medyo bukang-buka sila at mahaba yung dahon. So, nag-umpisa na rin silang mag-pink. At ito naman yung mga peach boy na ni-reset ko kasi nga last year is talagang nasira sila, pumapangit yung rosette, natabingi yung mga rosette nila kasi nagkaroon ng mga stem rot, mushy leaves. So ganito na nga pala yung hitsura nila ngayon. So unti-unti nang nag-balance yung rosette nila, bumabalik na sila sa pagkabilog at pantay yung mga dahon. At ito naman yung wreath arrangement na ginawa ko nung nakaraan. So, ganito na nga pala yung hitsura ngayon. At diniligan ko na rin to. So, si Peach Boy gumaganda na yung kulay niya. Parang na-refresh yung hitsura niya ngayon.
At ito naman yung wooden pot na ginawa ko. At ito naman yung tinanim ko sa clay pot na pininturahan ko ay Mendoza at saka Prolifica. Yan, napaka-chubby ng dahon ni Mendoza. So ito naman nabili ko lang dati sa Daiso. So mayroon na nga pala akong na-harvest na 3 baby pero yung isa parang hindi siya maganda. At ito naman ay ginawa kong arrangement. So nag-1 buwan na nga pala sila mula nung tinanim ko sila dito sa medyo malaking pot. At ngayon unti-unti na rin kumukulay. So nagpipink na sila, merong iba pumupula na, merong iba parang may pagka maroon. So ito naman ay ginawa ko day before, ginawa ko yung wreath arrangement tsaka wooden pot. So nauna lang siya ng 1 araw. So ito nga pala ay mga propagation ko lang. So sari-sari propagation, mayroong cuttings, mayroon ding mga leaf propagations, pero mas madami ako mga leaf propagation na ginawa. So kaya ako nag-propagate ng maraming succulents kasi gusto kong gumawa ng mga succulents arrangement. At yung mga succulents arrangement din naman kasi ay hindi talaga siya pang forever. Kailangan talaga niyang palit-palitan ng mga succulents or baguhin yung lupa. So mayroon ding mga na-damage sa katagalan. So ito naman ginawa ko 1 week ago na. So diniligan ko na rin siya kanina lang. So nakatanim nga pala sila sa maliit na tray. At meron ako ditong red berries na napakaliit, napaka-cute ng dahon. So kapag gumagawa ako ng mga succulents arrangement, lalo na kapag malaki yung pot or mahaba yung pot na gagamitin ko, katulad neto ay gumamit ako ng tray. Ang kadalasang ginagawa ko ay yung mga echeveria or mga succulents na malaki or mabilis sumaba ang stem ay lagi kong pinepwesto sa bandang likuran para hindi sila makadisturbo doon sa mga maliit pa na succulents or yung mga echeveria na hindi naman mabilis lumaki yung stem or humaba yung stem. So, malaki hanggang paliit ng paliit. So, ganito yung hitsura, guys. Tapos, ito naman ay ngayon pinapadami ko muna kasi maraming mga nasira talaga nung summer. Natuyo talaga sila sa sobrang init. So ngayon nagpropagate ako ng marami nito ngayon. So, ito naman ay mga Red King Ebony. So, mas lalo na silang pumupula ngayon. Mas nagda-dark na yung pagkapula.
So, ito na nga pala yung pinropagate ko during summertime. So, ganito na sila kakapal ngayon. So, inikot-ikot ko nga pala yung mga bagong bagong stem kasi nga humahaba na. So, iniikot-ikot ko sa ibabaw para magiging makapal sila tingnan. So, ito naman ay tinanim ko sila sa white pots during summertime. So, medyo lumalaki na sila ngayon at stable na. So, yun lang guys, yung update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!